Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa Surah Al-Fussilat. Umabot na po tayo sa 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in istakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung sila ay nagmalaki, kung gayon ang yaong mga nandoon sa iyong Panginoon, lumalawalhati para sa Kanya sa gabi man at umaga, habang hindi sila nagsasawa. Ito po mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan hindi nagsasawa. Ito po ay mga anghel. Kaya kung ang tao hindi nakikinig, kung ang tao walang pakialam sa religion o kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po yan nakakaapekto sa kaluwalhatian ng Allah. Hindi po nanghihina ang Diyos. Hindi maghihinayang ang Diyos. Hindi maghinagpis ang Diyos sa pagtalikod ng mga ibang nilikha. Kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang makapangyarihan at marami pa siyang mga alipin na hindi natin nakita na lumalawalhati sa Kanya ng sobra-sobra. Kaya po, ito ay nagpapahiwatig na hindi talaga tayo kailangan ng Allah. Bagkus tayo ay nangangailangan sa ating Panginoon, na siya po ang ating sasambahin para tayo rin ang mapapakinabang sa ganitong mga utos. Kaya kadugtong dito mga kapatid, sabi niya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa innal ladina ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mula sa kanyang mga palatandaan ay makikita mo ang lupang tigang, at saka kung binabaan namin roon ng tubig ay nanginginig ito at lumago. Katotohanan ang yaong bumuhay nito ay talagang makapagpabuhay ng mga patay. Tunay na siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa kanyang mga palatandaan, ibig sabihin, ang Allah, may mga tanda, may mga bakas sa kanyang mga ginawa na bumabalik, na nagpapatunay na meron talagang tagapaglikha. Walang makakadinay po yan. Kahit mga atheist, hindi nila kayang i-deny yan. Kahit dinadinay ng kanilang mga dila. Ngunit ang puso nila ay kanilang kinakalaban, kanilang konsyensya. Kahit anong deny nila, pero sa loob-looban nila, tanggap na mayroong tagapaglikha. Kahit sa mga debate, tingnan nyo, kahit sa debate, kahit denial sila, hindi nila kayang i-deny ang mga ebidensya. Kasi nga, mayroong bakas ang Allah, may mga palatandaan. Kahit sa mga example, sa mga krimen na nangyayari, mahirap iwasan yan ng mga kriminal ang kanilang naiwan ng mga palatandaan. May mga palatandaan talaga. Kaya may mga DNA test, kahit mga kunting balahibo, kunting balat, kunting kuko, matukoy kaagad sinong pumatay. Kasi nga may mga palatandaan yan. Ganun na ganun ang Diyos, mga kapatid, ang tagapaglikha. Halos nakikita na natin ang sign. Tapos ikaw, hihingi ka pa ng sign of God. Kung ang sign of God na nanampal, sinampal ka na kasi nasa harap mo na, nasa mukha mo na. At isa sa mga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makikita ang lupang tigang. Ang lupang tigang, yun po ay walang kabuhay-buhay na
lupa, kahit magtanim ka doon, hindi siya tumutubo kasi wala pang tubig. Wala siyang tubig kaya kung binabaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig ulan, itong nangyayari sa lupa. Ang lupa, kapag natatamaan ng tubig, ay nanginig, gumagalaw. Subhanallah. Ito po ang pangyayari na ito nakita ng mga siyensya, mga scientists, mga dalubhasa. Nakita nila ang lupa. Ginamitan nila ng microscope. Doon nila nakita na ang lupa gumalaw. Tapos ano pa? Lumago. Lumago. Tingnan nyo, word na ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tugmang-tugma. Tumpak na tumpak ang paghahambing at pagpapaliwanag. Kasi nga, siya mismo ang lumikha ng mga lupa. Ibig sabihin, kung ang totoong balita, ang ibig sabihin, ang Quran din ay totoo. Sa lahat ng pagbabalita tulad nito sa lupa na tamaan ng tubig. Kaya sa paglago ng sa nanginig at lumago ang lupa, doon na po kaya mapapansin natin kapag magtatanim ka, ang pinunla mo lalabas makakalabas doon sa lupa. Yun isa sa mga gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang lupa nga nanginig dahil sa tubig. Buhusan mo, nanginginig at lumalago siya. So, gumagalaw talaga ang lupa. Tapos sa sinabi ng Allah dito, katotohanan ang yaong bumuhay nito. Lahat yan, ang lupa, tingnan nyo kung iisipin mo, lupang tigang. Kung sa mga magsasaka pa, patay na lupa, walang katanim-tanim. Katulad din yan sa mga bangkay na akala mo hindi bubuhayin kapag binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapahintulutan, mabubuhay ang mga patay. Kasi nga ang Allah, siya po ang siya ang tagapagbuhay ng mga patay. Kaya ang paghahambing dito ng lupa, patay, pero lagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig, nabubuhay talaga Katulad dito sa disyerto. Disyerto, kulay brown. Ano pang kulay dyan makikita mo? Wala talaga tigang kung mga buhangin pa. Wala katubig-tubig. Pero kung dumating ang ulan, merong sumisibol na mga damo, mga halaman. Minsan nga isda, subhanallah. May mga isda na tuklasan nila. Na mayroong isda na kayang matulog kahit walang katubig-tubig, kaya niya mabuhay. Kapag natamaan siya ng tubig, siya, gumagalaw siya. Ganun na ganun, mga kapatid. Ganun ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinapakita sa atin mismo, sa kanyang mga nilikha na kayang-kaya niya rin buhayin tayo kapag tayo'y namatay na. Kapag nahugutan ka na ng kaluluwa, kaya niya pa rin ibalik ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Kasi nga, siya, sabi, tunay na siya sa lahat ng bagay ang may kakayahan. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin po tayo kapag tayo'y namatay na. Ganun ang pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapangyarihan, kanyang kakayahan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala din, sabi niya, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alayha afamayulqa fin nari khairun may ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mayaong bumabaluktot sa aming mga talata ay walang maitatago laban sa amin. Tingnan nyo, kahit anong baluktot ng mga tumatakwil, kahit anong gawin nila, wala silang maitatago kay Allah.
Kasi nga may mga purpose sila, bakit nila tinatago ang mga talata? Ayaw nila matamaan, ayaw silang mapuna sa kanilang mga masasamang gawain. Ganun ang iba doon, binabaluktot ng pasadya. Kanilang mga paliwanag. Minsan nga sa pagbabaluktot nila, dinudugtungan nila ng mga ang litra. Ibig sabihin, sa pagsusulat, doon nila binago, katulad nangyari sa Bible. Hindi nga yan dapat Bible ang tawag dyan eh. Kasi may mga aklat ang mga propeta, katulad kay Jesus, Injil, kay Musa, Torah, tapos bandang huli, Bible na. Malinaw talaga yun na binaluktot nila ang mga talata ng Diyos. Ngunit wala silang maitago laban kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ang sino mang itatapon sa apoy ay mas mainam ba? O ang sino mang darating na ligtas sa araw ng pagkabago? Tingnan nyo, nagtatanong ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, sino mas mainam? Ang sino man itatapon sa impyerno o ang taong naligtas? Siyempre, ang sagot doon, ang taong naligtas sa araw ng paghuhukom. Ha? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, inahikayat po tayo na mag-isip, na lawakin ang ating kaisipan. Kaya, sabi dito, kadugtong dito, gawin ninyo ang anumang inyong nais. Sa katunayan siya sa anumang inyong mga pinanggagawa ang tagapagmasid. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa mundo, hindi tayo pinapakialaman. Pinabayaan tayo kasi nga nasa pagsubok po tayo mga kapatid. At tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ating gagawin. Kaya ang dito, ang pautos dito, hindi po yan inuutosan tayo, gawin ninyo ang anumang inyong nais. Ano to eh? Babala po ito. Binabalaan tayo. Katulad ng asawa mo, sasabihin sa'yo, sige, umalis ka dyan. Ano yan siya? Babala yan. Hindi ibig sabihin lalabas ka. Ginawa mong literal. Hindi ganun. Kasi nga, mayroong pagsubok, gagantihan ng gantimpala ang sinumang gumawa ng mabuti. At ang sinumang gumawa ng masama, gagantihan din ng kaparusahan. Kaya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, dapat bigyan mo talaga ng takot sa Diyos. Gawin mo yung nais, ibig sabihin matakot ka, maging babala yan sa iyo. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pinanggagawa ay tagapagmasid lang, tinitignan lang tayo. Pero pagdating sa paghukom, kukwintahin lahat yun. Kaya tinawag na Yaumul Hisab. May kabuluhan talaga. Kasi ang kanyang ginawa, tinitignan tayo kasi nga merong araw ng pagtutuos. Haharap tayo sa Allah. Lilitisin ang ating mga pinanggagawa doon. Kaya mag-ingat ang mga bumabaluktot ng mga talata ng Diyos. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innal ladina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga yaong tumakwil sa paalala ng dumating sa kanila ay tiyak na ito ay talagang makapangyarihang aklat. Kaya sa sinabi ng Allah, tumatakwil sa mga paalala na sa kanila, dumating, lalo na ang mga nauna pa sa atin, na hindi nila tinanggap ang mga talata ng Diyos. Alam na alam nila yan ang katotohanan, pero hindi lang nila kayang yakapin. Kasi nga, natatakot sila sa kanilang mga katayuan sa buhay, o kaya sa kanilang kayamanan, sa kanilang natatakot sila sa kanilang pamilya. Parang ipinagpalit nila talaga ang kabilang buhay sa mundo. Yun ang ginawa nila. Kaya, ang doon, alam na alam nila yun, nakatotohanan na dala yun. Kaya tinawag na Kitabun Aziz, na makapangyarihang aklat, na kaya talagang pasukuin ang mga tao. Ngunit dahil sa kanilang pagyayabang, sa kanilang pagmamalaki, hindi nila kayang tanggapin. Audubillah, yun ang mga tao umabot sa antas kung saan
hindi na nila kayang tanggapin ang katotohanan. Kaya magpakup talaga tayo kay Allah laban sa kamangmangan, sa kayabangan, sa kasamaan. Magpakup tayo kay Allah laban sa mga ganitong mga bagay na ito. Kasi nga, mapapahamak ka lang. Tingnan mo, ang aklat na makapangyarihan, sabi kadugtong dito sabi ng Allah, la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang dumarating roon na kabulaanan mula sa harap nito at sa likuran. Ibinaba ito mula sa marunong na kapuri-puri. Kaya, subhanallah, ang aklat na ito, makapangyarihan kasi nga hindi mo kaya, hindi na malalagyan ng kabulaanan, kapatid. Ang mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, aklat talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagtuturo ng kabulaanan mula simula hanggang sa katapusan, hindi nagtuturo ng kabulaanan. Hindi nagdadala ng kasamaan. Kaya kung ang aklat mo nagtuturo na mayroong kapalpakan, may kabulaanan, may kasinungaling, ibig sabihin peking aklat yan. Pero ang makapangyarihang aklat, hindi ganun. Hindi nagtuturo ng ganun, dinidiin sa tao, tinutulak talaga ang tao sa kasamaan. Hindi ganun ang aklat. Kaya hindi nagdadala ng kabulaanan. La ya'tihil batil. Hindi nagdadala ng kabulaanan. Kaya alhamdulillah, tapos sabi dito, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lalu magfiratin wala dhu iqabin alim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pinagsasabi sa iyo bukod na pinagsabi rin sa mga mensahero bago pa sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay sadyang nagtataglay ng pagpapatawad at nagtataglay rin ng mahapding kaparusahan. Allahu Akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbinabalitaan ang propeta Muhammad SAW. Ang mga pinagsasabi nila sa iyo, lahat, halos parang kinupya rin nila sa mga nauna. Sinabi nila, mga baliw ka Muhammad, magician ka, salamangkero, sinungaling, ano pa mga pinagsasabi, baliw, ano pa dyan. Puro masasama, nasabi na rin pala ng mga nauna pa. Subhanallah. Kaya ang puso ng mga mapagtakwil ay magkasingtulad lang, mga kapatid. Kahit sino pa yan sila, kahit nauna pa yan sila, kahit nahuli pa yan sila, magkasingtulad pa rin ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Dahil yan sa karamdaman sa loob ng kanilang mga puso. Subhanallah. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw talaga. Kapag ikaw nadadala sa ganitong mga usapin, isipin mo na lang, nagdusa din ang mga nauna. Naramdaman din nila ang ganitong pasakit. Ngunit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon po lumalakas ang loob ng isang mananampalataya, lalo na ang mga mensahero. Dahil sa pag-asa, sumisigla ang kanilang pagpupursigi sa pag-anyaya sa sangkatauhan. Dahil yan sa kanilang determinasyon, mga kapatid. Kaya ang mga pagbabalita ng Allah dito, sabi niya, ang iyong Panginoon ay sadyang nagtataglay ng pagpapatawad. Subhanallah. Kapag marinig mo ito, lumalakas, sumisigla ang iyong damdamin. Na kung ikaw nagsasawa kapag makaparinig ka, nagpapatawad ang Allah, Allahu Akbar. O ano talaga tatayo ka at magpursigi sa iyong mga pinanggagawa. At mga gumagawa ng kasalanan, kung isipin niya, nagtataglay ang Allah ng mahapding kaparusahan, iiwasan mo talaga. Ganun ang buhay ng mga Muslim. Hindi naman lahat tayo isang mayroong ganitong katangian. Minsan, gagawa ka ng kabutihan, minsan nakagawa ka rin ng kasalanan. Pero kung naiisip mo ito,
ay talagang magbabagong buhay ka talaga lagi at nagbabalik loob ka sa Diyos. Kasi nga ang Diyos ay nagpapatawad at saka nagpaparusa. Kaya kailangan bumalik loob ka agad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah sa reliyon na ito. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuh ajamiyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudaw wa shifa wal ladina la yu'minuna bi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ginawa namin banyaga ang Quran na ito, tiyak na sabihin nila kung gayon, hindi na ipaliwanag ng husdo ang mga talata nito, banyaga man o Arabi. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran bakit ibinaba sa wikang Arabi? Kasi nga ang kausap ng mahal nating propeta Muhammad sallam, mga Arabo, magagaling pa sa wikang Arabi. Pagkos pinagyayabang talaga nila ang kanilang wika. Kasi nga ginagamit nila sa tula, nagpapaligisahan pa sila sa tula. Ibig sabihin, mga makakata ang mga tao sa panahon na yun. Magagaling talaga sa wikang Arabi. Mga malalalim na salita, halos alam ng karamihan. Kaya kung pinadalhan mo sila ng Greek, kung pinadalhan mo sila ng English o Pilipino o ano pang mga ibang mga wika, banyaga yan sa kanila. Hindi nila maunawaan. Pagkus ito pagsasalibihin nila, hindi napaliwanag sa amin ng gusto ang mga talata. Kasi wikang banyaga eh. Kaya kung may tao man nagsabi sa inyo, sana kung nagpadala ang Diyos ng wika, sana sa Greek. Hindi po yan ginawa ng Allah kasi nga ang Prophet Muhammad, peace be upon him, ay isang Arabo. At ang mga kausap ay mga Arabo. Kaya pinadala ang Quran sa wikang ganun para gagamitin sa kanila. Kaya ang mga mga mapagtakwil, subhanallah, may sakit talaga ang kanilang mga puso. Itong talaga sasabihin nila. Kahit Quran Arabic pa yan o banyagang hindi pa rin nila paniniwalaan. Kaya sinabi dito, banyaga man o Arabic, kahit ano pa yung pinadala, kung maniwala ka talaga. Pero kung magpapalusot ka, ay talagang gagamit ka talaga ng mga napakaraming kaparaanan para magpalusot ka lang. Kasi ang katotohanan napakamaliwanag eh. Maliwanag masyado tapos ikaw magpapalusot ka pa. Kaya sabi dito, iyong sabihin, ito ay para sa mga yaong naniwala bilang gabay at lunas. Allahu Akbar. Ito palang Quran na ito. Hindi pala sa mga mapagtakwil. Ito ay para sa mga mananampalataya bilang magiging gabay sa kanilang buhay. At saka magiging lunas pa, kapatid. Lunas. Kasi nga, ang tao kapag nagkakaroon ng mga problema, mga hinagpis, o ano pa dyan mga nararamdaman niya, kapag makakarinig siya ng mga talata ng Allah, lumalambot ang puso niya at nagiging lunas pa minsan sa kanyang problema. Kaya, at kadugtong dito, sabi niya, at mga yaong hindi naniniwala ay mayroong pagkabingi sa kanilang mga tainga at nasa kanila ang pagkabulag roon. Magkagayon sila ay tatawagin mula sa malalayong lugar. Tingnan niyo, subhanallah. Ganon ang mangyayari sa mga mapagtakwil. May mga pagkabingi ang kanilang mga tainga. Yun ang mahirap kapag dadawahan mo ang mga hindi Muslim. Nakikinig man, pero
hindi nila maunawaan. Kasi nga, ang iba na naman, bingi talaga. Minsan, nakikita naman, pero hindi nila makikita ang katotohanan. Kaya tama talaga sinabi ng Allah, mayroon silang mga mata, pero hindi naman nila nagagamit. O kaya, may nabanggit din na ang kanilang mga puso ay mayroong mga kandado. Subhanallah. O kaya hindi nabubulag ang mata, bagkus ang nabubulag ay ang puso. Yung mga sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakadurog ng puso kapag ikaw ay nagdadawa tapos hindi sila tumutugon sa iyong mga sinasabi. Kaya sana, mga kapatid, ipagduduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung kapag ikaw nagdadawa, lalo na mahal mo sa buhay, dinadawahan mo kapatid mo, anak mo, magulang mo, tapos hindi sila tumutugon, ipagdua mo na lang kay Allah. Ang importante ay ipaabot mo na ang katotohanan sa kanila. At kung hindi man sila tumugon sa iyo, wag ka nang maghinagpis. Ganun talaga ang pagdadawa. Walang sapilitan sa mga tao. La ikraha fid din, kad tabayyana rushdu minal gay. Sabi ng Allah, walang sapilitan sa mga tao dahil ang katotohanan ay naging maliwanag kaysa kaligawan. Maliwanag na Bakit mo ipilitin yan sila? Wala namang sapilitan sa religion. Kaya sana hanggang dito na lang mga kapatid. Sana meron kang napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.